Tinitawag mo na tayo sa atin. It's a new day. Yes. Amen. Sino ba niniwala sa inyo? It's a new day. Yes. Merong bagong araw na dumating sa ating simbahan. Kaya po, kapag new, ibig sabihin yan, matindi ang gusto mong gawin ng Lord sa ating buhay, sa ating simbahan. Alam niyo po yung bagong araw, kumakatawan niya sa bagong panahon, bagay na tinatawag ng Diyos para po sa ating lahat. Sino po naniniwala doon? Lahat po tayo, Shield of Victory, whether tayo tayo sa amin or ito yung Shield of Victory Church sa amin, pamilya po tayo. Kaya po, kahit bago kami dito, hindi kami nalibago. Kasi, welcome na welcome. Pinabit ko pa na yung niya. Sabi ko kayo na sa tao. Okay. So may bago pa naman tayo nilalakaran. At naniniwala po ako dahil may bagong araw para sa atin ng Lord. Ito po ang sinasabi ng Panginoon para sa atin sa SOPLDS na makikita po natin sa Isaiah 43 verse 18 to 19. It says, ito sabi ng Lord. Ito sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Okay, ulitin ko. Sabi ng Lord, hindi po ako nagsabi. Ang Panginoon po nagsabi niya. At naniniwala po ko, this is a timely word for all of us. Dito po sa Shield of Victory, especially sa amin guys, ilibing na lang natin sa limot. No, huwag na natin isipin pa, alalahanin pa yung mga nangyari ng nakaraan. Angin naman yan, maganda. Kalimutan po natin yan. Bakit? Ito po, napakagandang pangako ng Panginoon in verse 19. Masdan mo! Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Gusto nyo niniwala, nakikita nyo na mayroon siyang nagaganap na bago. Amen! Tataka kayo, ano to? Baka bago sa paningin ninyo, mamaya maiintindihan po natin bakit. Isa kasi yung hindi ko kayo isip sa tama, pinag-iisip para sa akin. Pero timing po yan. Ano sabi niya, bastan mo? Tingin ka sa paningin. Kaliwa sa kanan, sa ito. Bastan mo? Sabi niya, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. At ito, ang gusto ko sabihin sa inyo, ito'y nagaganap na. Amen. Kaya namin, sabi niya, hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. At magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang gusto ko mangyari ng Panginoon, gumawa siya ng mga bagong bagay, yung mga imposible sa atin na dati, magiging posible po kasi may bagong bagay na gagawin ng Lord. Yung mga hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Yung dati hindi, yung dati pangarap na parang pangarap, hanggang pangarap na lang. Yan na rin pangarap na yan kasi gagawa ng daan ng Panginoon. Amen? May bago. Sabi sa tabi mo ulit, may bago. Kaya lang po, it takes some time for us. Sana po sa mga ganito, hindi yung maunawaan natin. Na talagang hilingin natin sa Lord, Lord, gusto kong makita yung mga bagong bagay. Sino po sa inyo gusto nyo talaga na bago? Diba sa totoo lang? Oo. Gusto nyo bago, bagong dating, bago sa pato. Bagong kotse. Hindi naman yun eh. Hindi naman tawag dito. Hindi naman materyoso yun eh. Siyempre, isang taon na may namin mo eh. Gusto na lang rin bago dyan. Gusto ko sabihin sa atin, maganda man o pangit ang mga nangyari. Ang gusto ng Diyos, kalimutan mo na ang mga bagay na nakalipas na. Amen. Sa mag-asawa, kalimutan mo na yung mga nakalipas na. Tapos na yan. Okay? Meron nangyari sa inyo na tapos na yan. Okay? Sa pamilya nyo, sa anak nyo, whoever, sa magkaibigan, dati bigyan kayo, tapos hindi kayo. Hindi lang yan. Kalimutan na. Sir. Kasi bakit? Habang nakikinig ka sa luma,
hindi po makikita yung araw. Ikalang po tayo. No? Habang nakatingin po tayo sa maluwang bagay, hindi natin makikita ang bago. Grabe, may bagong gagawin ng Lord. Amen. So, samahan niyo po kami manalangin na mabago yung mga bagay na yan. Simple lang ni Lord yan. Kaya lang kailangan maniwala tayo. Kailangan makita natin na huwag na yung luma. No? May mga bagay kasi na luma na hindi na kailangan. May mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Sabihin mo sa kami mo, may bagong bagay. At palagay ko po, kahit yung araw na ito, bago po sa inyo itong gagawin natin. Oo, meron po tayo. May mga bagong bagay po na ginagawa ng Lord. Pag gusto ko kong bigyan din ng oras itong bagay na ito, kasi may gusto ko gawin ng Lord sa simbahan. Kaya kailangan po makaunawaan natin. So, meron pong gustong makita sa atin o may gustong pagawa sa atin ng Lord, na makikita po natin ito sa aklat ng mga Levitico. Okay? Kaya po kung naman makabasa nyo, medyo maliit po. But anyway, ito po sinasabi ng Lord. Maaari ito sinasabi ng Panginoon noong unang panahon, noong unang tipan. Pero tandaan po natin, nakakibig po tayo ng unang tipan. Kaya hindi po natin pwedeng magpalipan yan. Eh, Old Testament na luma na yan. Kaya naman, huwag naman yun. Okay. Eh, lumang tipan, ikalimutan mo na. Hindi po yun ang gusto ko sabihin. No? Salita po yan ng Diyos. Amen. Ang salita po ng Diyos, hindi naluluma. Ang salita ng Diyos, ano yan? Forever yan. Kung may forever, walang kapag sa salita ng Diyos. Amen. Kaya pwede asahan na salita ng Diyos. At itong sinasabi ng Lord, in Leviticus chapter 23, in verse 1, sabi ni Yahweh kay Moses, sabi ng Lord kay Moses, pahayag mo sa mga Israelita. Sabi ng Lord kay Pastor Mike, sabihin mo sa Shield of Victory, IMS. Ang mga pistang itinagda ko. Ngayon, may mga pista. Sino po sa inyo mahilig sa pista? Fiesta. Hindi yun nakatira sa fiesta. Okay. Kasi alam naman natin yan, di ba? Ipahayag ko sa mga Israelita, mga pistang itinagda ko. So, meron po pistang itinagda ang Panginoon. Opo. Hindi tawag ang Panginoon. Pamilin nila ng mga banal na pagkikip at magkaroon sila ng banal na pagpupulong. Inulit na naman ng Lord kay Moises. Sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagkikipon, just like today, Sunday. Okay? Although sinasabi po natin lagi, Monday is the first day, pero actually po Sunday is always the first day. Kaya po sa kalendaryo, tignan nyo Sunday ang una, di ba? Oo. So, araw po ng pagmamahinga, araw ng palingilin, araw ng pagsisimba. Amen. Kaya tama yung sinasabi ni Brother Martin kanina. Napaka-buti naman ng Panginoon. Kaya tignan nyo ito. Maalala ko na. Siguro ko mula sa atin. Sumusunod ka talaga sa Lord. Matalayan dyan pa. Amen. Kung ano nangyari sa kanya. Ayun. 5 beses pa. Nagdagal mo na po. Tuloy mo na yan. Saka, ito naman ang gusto ko sabihin sa inyo. Alam niyo po, yung pagsayaw sa Panginoon ay gusto ko na gawin. Hindi ang galing sa pupunahon. Kapag tayo po yung nag-praise dito, okay, mahirap nakakasayo ngayon. Hello kayo. Wala pong naman ni Lord yan. Wala gusto ng Lord na nakikita ginagawa natin ito para sa Kanya. Lalo-lalo na kung ginagawa natin para sa Kanya. Amen. So, sabihin mo sa mga Israelita na ako ng araw ng kapitong buwan, ang araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon, ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trompeta. So, ano ba yung mga pista? Pagdating po sa Panginoon, ang pista, pagdating po sa Bible, ang tawag ko yung Wailing. Sabi ko sa kanino, Wailing.
hindi po maitim. Maitim. Yan. Ang maitim po, ito yung appointed time. O itinagdan araw ng Diyos. So yung pista na pinanahawag ng Panginoon, ito po ay appointed time niya. Ito yung itinagdan araw niya ng Panginoon. Hindi na po natin tatalakayin lahat. Marami po kasing pista na tinagda ang Lord. Kaya po sa may mga pista niya, ito tayo tinatawag ng first fruit. At ang isang pista na sineselebrate po natin ngayong araw na ito. Bakit matindi? Bakit masaya? Bakit iba na atmosphere natin? Kasi po, ngayon yung tinatawag ng pista ng mga trumpeta, the Feast of the Trumpets. Amen. Kaya maintindihan mo natin yan. Para mas lalo pa maunawaan natin ang gusto magyari ng Panginoon. Ano ba yung pista na ito? Bakit sineselebrate natin yan? Sasabihin natin din. Sa kanila lang yan. Pinoy naman tayo eh. Hindi natin kailangan sundin yan. Pero alam niyo po, ulitin ko, yung mga ikinakda ng Panginoon. It doesn't matter kung para sa mga Israelita yan. It doesn't matter. Ang mahalaga, tayo, bilang mga nananampalataya sa Panginoon, nakikita natin ang mga panahon na ito. Kasi po, ito ay mga panahon na sinusundan natin sa kasalukuyan. At mahalaga po maunawaan natin ang mga pista na ito. So kayo po ay tinatawag ng isang trumpets. At ang trumpeta po ginagamit nila ay tinatawag ko shofar. Ayan. Ang shofar, wala po akong dalang shofar eh. Ganun po ang tunod ng shofar. Okay? Ang shofar po na nakikita natin dyan, gawa po yan sa sumay ng lalaking tupa. Okay? So, sinubukan ko yan eh. Nakuubos na lahat ng hangin sa atin na mapapulog. Pero may ano po kasi yan yung technique. Hindi po basta-basta napapulog yan. Ang shofar ay ginagamit ko sa iba't ibang kapamaraanan. Ito ay pagtawag sa mga tao sa panahon ng panalangin. Babala sa mga kaparating na kalaban. Okay? O kaya naman hudyat na nakikiligma. So ganyan po ginagamit ang shofar. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na ang pagpapatunog ng shofar sa pista ng trompeta ay isang hudyat sa mga tao na alalahanin ang lahat ng kabutihan na itinakita ng Diyos. Pwede po ba napapatunog ng shofar ang hinihin natin? Pwede po ba pasalamatan natin ang Panginoon? Hallelujah! 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 Totoo lang, masarap ang pasalamat sa Panginoon. Wala po tayong bagay na hindi pwedeng magpasalamat sa Diyos. Kung magising ka rin kanina umaga, dapat nagpapasalamat ka sa Panginoon. Pero nakapatay niya. Lahat, Ito lang pinindi po nakapatay. magsimba ka, ikabi mo ang anak mo, kaya kaya nag-umihinga ka pag-isip sa umaga eh. Malaking bagay niya eh. Okay, alam niyo, ito yung huwag natin nalilimutan yung mga ginawa ng Lord sa atin. Kahit luma na, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, huwag po natin titirin ng Panginoon sa pasasalamat. So ngayon, ano po yung selebrasyon ng mga Israelita na Rosh Hashanah? Yan. Nadali po kayo dyan. Okay. Ang Rosh Hashanah po, ito po yung end of the year. Na ibig sabihin, simple lang, bagong taon. Kaya kapatid, sa oras na ito, gusto ko sabihin sa inyo, may bagong taon. May bagong taon.
ng bagong taon. Sa Sindong Victory, nagsimula na ang bagong taon. Okay, malamang makakarahin iba po ang gagawin natin, pero nagsimula na po ang bagong taon. Kaya nga, very particular na meron kayong nakikita mga kasaya, kagalakan. Pero siyempre, huwag po natin kalilimutan na meron din ginagawa ang kaaway. Kaya maingat po rin. Amen. At kapag panahon po ng Rosasyana, ang ginagawa ng mga Hudyo, meron po silang mansanas, saka ani. Mamaya gagawin natin. Okay, dahil po na ang communion natin na yung mga biskwit, mamaya po, ipa-communion natin, kakain tayo ng hani. Mansanas na may hani. Hindi po karnibal. Oo, hindi po karnibal. Hani daw yan. Kung hani daw yan. Subukan nyo mamaya kasi simple daw yan. So anyway, pag ganitong panahon, ang ginagawa ng mga espirita, kakain sila ng apple sa manihani na sinasol sa hani. Simula ka sa... Pero bago nila kakainin yun, bumabati muna sila, binabati muna nila yung bawat isa na siya na po ba? Kaya naman sa Mamaya po gagawin natin yan, babatiin natin yung bawat isa siya na po ba? Pero pwede naman. Ano yung sabihin na siya na ba? There is the cheer. Maging matamis nawa ang taon ng darating. Pinapagmati ka na siya na ba? Ang pinipagkaraw sa kanya, magiging matamis, magiging masaya, magiging masarap ang taon. Mamaya. Excited ako. Sabi ko, sayang, sana pala smooth ko for the dance. Ang pagsabing ng Rosasyana ay hudyat ng pagpapanibagong taon. I-explain ko lang po na mabilis ito para po, anyway, kahit po tutinding tayo ng oras. Tandaan po natin na yung kalendaryo po kasi ginagamit ng mga Hudyo na yan is different from the calendar na ginagamit po natin ngayon. Yung ginagamit po natin ngayon is yung tinatawag na Gregorian calendar. Nagdidepende po sa araw. Okay? Pero yung Hebrew calendar po, gano'n pa rin, may dalawang buwan pa rin po sila, pero didepende po sa buwan. Yan. Kaya po yung araw ng Rosasyana, pag sinelebrate ko nila ito, depende po yan sa bilog ng buwan. Kaya po hindi pare-pareho. Hindi katulad natin, sa kalendaryo natin, kapag patak ng January 1, okay, kahit anong araw mangyari yun, basta magdatak ng January 1, New Year na. Pero ang mga Hudyo, kapag sumikat din, humilog na yung buwan, nakita na nila yung maliwanag. Okay, yun na po nagsisimula. Kaya po, actually, ang Rosasyana, noong po October 204, sineselebrate po natin. Yan, last year po September. Okay, anyway, ang gusto ko sabihin sa inyo, tapos na yung taong 5784. Yun po yung 2024. Nagsimula na yung taong 5785, 2025. Okay? Bakit 578? Bakit 5785? Ang laki-laki naman ang ano. Kasi po, ang basihan nila rito, this is from the day of creation. So, ibig sabihin po, 5,785 years ago, nang nilikha ang tao. Yan po ang sinusunod na kalendaryo. Okay? Anyway, pero gusto ko rin po sabihin sa atin, bawat numero may karawan at kahulugan. Pinapaliwanag po ito para makunawaan po natin yung sulat ng pag-usapan. Okay? So, nasa 5785 na po tayo. Ibig sabihin, 5,000, plus 700, plus 80, plus 5. Pero mag-focus po tayo sa 85. Yan, yung dalawa. Okay? Yung 85 po dyan, yung 80 dyan, pagpasensyahan nyo lang po ako. Gusto ko lang paniwala doon ito sa inyo. Sana po makunawaan natin.
Eh, kasi mamaya, meron po gusto sabihin ng Panginoon sa akin, hindi kasuntaan. Ang 80, yan po yung, makikita yung picture, ganyan ang picture ng 80 para sa kanila. So, pag sinulat nila yung 80, ganyan nila sinusulat. Yun yung nandun. Ang ibig sabihin, pay. Sabi ko nga pay. Ibig sabihin po ng pay, bibig. Yan. So, ibig sabihin yan, kung nagsimula tayo ng 5780, 5781, hanggang 5789, ibig sabihin lang yan, meron tayong isang dekada, 10 taon, na ano ang gagawin mo? Magsasalita ka lang at magdedeklara ka lang ng magagandang bagay. Grabe. Sino po sa iyo? Gusto niyo mangyari yun? Na sasabihin mo lang lahat ng i-interview mo gaganda. Yung bakit kalimutan mo na yung pangit. No? Kasi wala namang maganda yung nagagawa ang pangit na deklarasyon. Mas maganda yung positibong deklarasyon. Mamaya po bibigyan ko pa ng emphasis yan. So yan po yung 80. At ngayon po, yung 5. Naalala niyo po, bakit yung salita sa ating open door? Kasi po, dati 4. Ang ibig po sabihin ng 4 ay yung Daniel, ibig sabihin po noon, ituan. Kaya po open door tayo last time. Ngayon po, 5. Meron po maganda. Ang 5. Pag sinita ko yan A, na ang ibig sabihin, grace, goodness, and favor of God. Ibig sabihin, biyaya, kabutihan, at pabor ng Panginoon. Kaya nga, dahil 85 na po tayo, pag sinalita po yan, hey, hey, sabi ko, isang tabi mo, hey, hey. Ano ibig sabihin yan? Ngayong taon na ito, isang taon po tayo, na tayo'y patuloy na magdedeklara ng kabutihan, ng pabor, at biyaya ng Diyos. Kabutihan sa atin, hindi po matatapos yan. Yung pabor ng Panginoon, yung biyaya niya, mararanasan po namin yan. Sino sa inyo gusto niyo ng pabor ng Panginoon? Ang biyaya ng Diyos mangyayari sa atin. Alam niyo po, yung deklarasyon natin. Kaya mga po, gusto kong sabihin sa atin ito, very particular po, yung lahat na sinasabi natin, ito kasi yung magiging susi mo. Ito yung pupulong sa iyo para maranasan mo yung tuloy na biyaya ng Diyos. Grabe naman ito. Hindi tayo magsasalita ng negatibo isang taon. Magsasabihin mo lang mga positibong bagay. Parang, hindi ka na maghihintay ng mga yan. Deklara mo yan. Ang pwede natin nasahan, ito na po. So ngayon, naintindihan natin dahil paano, ano ba yung 5785? No? Ano naman ang pwede natin nasahan sa taong 5785? Ano po ba kayo? 5785. Kung mapapansin niyo po, nagsimula sa 5, nagkaroon sa 5. And remember, 5 is the number of grace. So, ano gusto ko sabihin sa inyo? Itong taon na ito, ano ang aasahan mo? Multiple grace, kami-kami biyaya. Ang mararanasan mo. Hallelujah! Ano ba yung biyaya? Ang biyaya po ay pabor ng Diyos na pinagkaloob niya kahit hindi po tayo karapat dapat expect tayo. Biyaya ng Diyos kahit hindi ka karapat dapat nandiyan ba ang biyaya? Amen? Kasi mapakbuli ng Diyos, mapagmahal ng Diyos, maging sino kung hindi. Ang biyaya ng Diyos nandiyan pa rin. Sabi po sa Efeso, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, kayo inanat na sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid ko na tumanggap sa Panginoon dahil sa biyaya niya. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ito yung kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng mga gawa, kaya pala may mamalaki ang sinuman. Ang gusto ko ng Panginoon, maihayag natin siya, bulihan niya. Kaya kung wala tayong maipagmamalaki sa sarili natin, that's the reason why there is grace. Ang biyaya po ng Panginoon, ito po yung maghahanap sa atin
para maranasan natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At ito rin ang dahilan, kaya ka nagpapasalamat sa Panginoon. Amen! Grabe, biyaya ng Diyos, kaya ka ngayon nalakas ka pa. Biyaya ng Diyos, kaya ka ngayon may trabaho ka pa. Biyaya ng Diyos, kaya ngayon, anak ko, kahit paano nakapagpapalang ka. Biyaya ng Diyos, kaya ka nakakapagsimba. Amen! Biyaya ng Diyos, kahit isimba pa, kanina ka pa. Grabe! Napakalawak po, napakayaman ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Kahit hindi po tayo karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Diyos, narito po tayo lahat. Amen. Amen. God's grace will bring us abundant blessings and miracle provisions. Ang biyaya ng Diyos ang magdadala sa iyo ng matinding pagpapala at provision sa iyong buhay. At kung saan hindi ka magkakaroon ng kakulangan, sabi nga niya sa salita niya, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. It's God's grace that will satisfy us. Ang biyaya po ng Diyos, ito ang maghahatid sa atin para tayo ay hindi po magkulang sa buhay na ito. Ang biyaya ng Diyos ang nagiging dahilan para maranasan mo patuloy ang kabutihan niya, ang mga pangako niya sa ating buhay. Dahil sa maraming biyaya ng Diyos, walang anumang hadlang na magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Meron mang nakikita ka para lang hindi magtatagumpayan. Kasi bakit? Meron biyaya ng Diyos. Sabi ko na sa kanya, sabi niya, hindi ko nabasa kanina. Pero sabi doon, sino ka? O malaking bundok? Sino sa inyo may mga kinakaharap na malaking bundok? Mas marami ko sa ako. Kaya naman kalaki. Ang bundok na yan ang kinakaharap mo. Ano sinasabi ng Lord? Papakakin niya. Amen. Sino po sa inyo rin na nasusubo kayo ngayon? Pwede po kayo maya. Pwede po magtaas na kayo na nasusubo kayo. Meron po ba? Kayo maya. Sige po. Nasaan tayo naman? Okay. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Let me tell you this. Kaya makanin ng Lord na tumapagsubo. Amen. Pwede po kayo taas natin ang ating mga kamay. Kahit na yung mga nasusubo. Lord, salamat po Panginoon sa pangako sa amin. Na itong taon na ito, kabi-kabi ang biyaya, Panginoon, ang mararanasan namin. Kaya kahit ano mga pagsubok, kahit ano mga kalakihan, gabundok man yan, Panginoon, papakanin mo yan, ang Diyos, para sa amin. Lord, anumang hadlang, Lord God, na nakadaan sa daan namin, mawawas yan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kauna, biyaya ng Panginoon. Hindi ka basta biyaya. Habi-habi ng biyaya. Matinding biyaya ang mararanasan natin. Pangalawa, ito po yung tinatawag na divine revelation. Magkakaroon po tayo ng banal na mapahayagan. Marami tayong mga bagay na hindi ka uunawaan pa pagdating sa Panginoon. Pero yung taon na ito, marami rin ipapaunawa sa Diyos. Ng Diyos. Sa ating lahat. Marami tayong makatanungan minsan sa Panginoon. Na parang manahirap ng kasagutan. Pero itong taon na ito, mararanasan mo yan. Mararanasan ko ang kapahayagan ng Diyos. Nagbabasa ka ng Bible, hindi mo maintindihan ang Bible. Pero itong taon na ito, ipapahayag ng Diyos ang inabasa mo. Amen? Ang picture po ng hay, ay picture po ng isang tao na nakaluhod, nakataas ang kamay sa Panginoon, nakatingin sa Kanya, tinitingnan. The same picture of a repentant man. Isang taong patuloy na tatakumbaba sa Diyos at pinapasdan ang kapahayagan ng Diyos. Ilan po kaya sa atin hihingi natin ang kapahayagan ng Panginoon? Mahalaga po ang kapahayagan ng Diyos. Amen? Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Ipapahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Amen? Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, ang gusto ng Lord, ipahayag niya ang kanyang matinding pag-ibig sa atin. Ipahayag niya ang kanyang pangako sa atin. Ipahayag niya ang kanyang biyaya sa atin lahat. Kaya mapanalangin natin
sa araw na ito, sabi po ng Efeso, sabi ni Pablo, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga ating mga kaisipan upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkakatawag sa inyo. Meron po ba tayo inaasahan? Kung may inaasahan ka, gusto ng Diyos, magliwanag po ang isip natin. Magkaroon tayo ng kapahayagan. Kung gaano ito matindi, kung gaano kasagana ang pagpapala inilagay niya para sa kanyang mga banal. Mga kapatid, meron pong kasagana inihanda ang Panginoon. Hindi pagpapala, pero kailangan makita po natin ito. Kailangan, lalo sa isip natin, meron gagawin na matinding pagpapala ng Diyos para sa amin. Amen. Amen. Kung anong di masukat na kapangyarihan na loob niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Mga kapatid, hindi kapangyarihan ibinigay ang Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na yung kapangyarihan na meron sa atin. Na hindi mo alam, meron ka. Lahat po tayo, narito, lahat tayo mananampalataya. Pero hindi masukat na kapangyarihan na meron sa iyo. Sabihin lang sa katabi mo, ikaw yung kahit hindi pa po tayo bumis. Kaya lang, yun nga eh. Kailangan magkaroon tayo ng kapahayagan eh. Kailangan magkaroon tayo ng kaunawaan. Imagine, kapag meron may sakit sa pamilya mo, tama yung sinasabi ng Lord, panalangin mo. Yung sinasabi ni Brother Marvin kanina, imagine, may sakit sa puso yung kapatid niya, nahihirapan huminga. Pero alam nyo, nanalangin lang siya. Tapos sabi ng Lord, sige, magsayo ka dyan. Kung anong ginawa na Lord? Ang galing, malakas kayo kapatid niya. Tapos gagawin pa niya for the next 5 Sundays. Sabi ko sa iyo, nagpagam. Kailangan po natin ang kapahayagan ng Diyos upang masigit natin maunawaan ang kanyang salita lalo para sa ating lahat. Amen. Okay? Ang kapahayagan sa pag-ibig ng Diyos at kung sino siya, ito yung magiging susi natin para mas higit pa tayo maging mabuti, mas maging masunurin, at mas maging mapagmahal. Pero yun na, kailangan mo ng pahayagan ng pag-ibig ng Diyos kasi hindi mo magagawa yung pagmahal kung wala ka kayong papahayagan. Imagine, sino ba tayo para padala niya si Jesus Christ pumatay sa krus? Sino tayo? Sabi nga sa Bible, basahan natin, tutulong sa atin, pero natulong natin sa sarili natin, basahan natin. Pero para sa Lord, napaka-precious. Para sa Lord, napakahalaga po ng bawat isa sa atin. Pero kailangan maunawaan natin. Amen? Kaya ka tumututo ng pagsampa. Kasi, hindi ka pahayagan ka sa pag-ibig ng Diyos. At kung wala pahayagan sa pag-ibig ng Diyos, yung pagsamba natin, kakanta ka na. Magbibidyo ka na. Pero alam mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tuwing umaawit ka, Panginoon, mahal na mahal. Sings my soul. Kanina po, kahit na kayo lang ako doon, naluluha. Hallelujah. Thank you, Lord. Mamaya po, sinunod pa tayo. Dahil sa pahayagan ay mararanasan mo ang hininga ng Diyos na buhayin muli ang mga pangarap. Amen. Ibig sa inyo dito rin pangarap kayo. Kapatid, hiningan ng Panginoon para po niyong mabuhay ang pangarap na iyan. Amen! Hallelujah. Pangatlo, wow. Redemption and restoration. Ay pagtubos at pagpapabalik o pagpapanauli na gagawin ng Diyos sa taong ito. Ano ba yung mga bagay na nawala sa atin? Sabi yung noong 2023, ang salita po sa atin ng Diyos, restore. O, natapos na 23, pero hindi pa nare-restore. Eto, gagawa na naman ng Panginoon. May i-restore na naman siya. May pagbabalik na naman siya. Sabi niya sa Jeremiah, I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord. Ibabalik ko ang kalusugan mo. Kung ikaw ay kasakit, ibabalik niya ang kalusugan na yan. Paggagalingin na mga sugat mo, whether katawan natin, physically, or
Pero emotionally, ang gagalingin ng Panginoon. I-restore ko niya. Amen. Redemption ay pagtutubos na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, suggestion lang po ito sa mga bagay na dapat nasahin ko na maibalik sa iyo. Una-una, yung gana natin sa Diyos. Minsan kasi, ano na lang eh, minsan yung pagsisikta natin, yung pagsipabasa ng Bible, parang ano na lang. Magawa ko lang. Kaya pag uwi mo, wala na. Pero kapag nandito ka, nandun yung gana mo sa Panginoon. Alam niyo ba yun, yung gutom na gutom ka sa akin? Yung pag nandun ako, sumasama ako, wow! Yun yung napapabaw ka sa Lord. O, ano ba ang maganda pa, ibalik natin? Pagmamahal natin sa Panginoon. Yan. Yung paglilingkod natin sa Diyos. Paglilingkod natin sa simbahan, how I wish lahat na tayo na ito makapaglingkod sa Panginoon. Patigil sa lahat yung paglalad natin sa pagkakatawag ng Diyos. Bawat isang po sa amin dito may pagkakatawag ng Panginoon. Hallelujah. Bro, pagkalo to, hindi biro-biro ang ginagawa mo. May sumusunod ka sa Lord. Gumagawa Lord sa Lord. Pero, ang handa ka naman, preparasyon ka lang ng Lord yan para sa iyo. Kasi meron siyang gusto ipagawa sa iyo. Nagkakalantin pa ito. Ito matindi. Ito matindi. Okay? You will cross over. Amen. Makakatawid ka. Ano yung mga bagay na parang hirap kang makatawid sa buhay mo? Ito yung panahon na yan. Tatawirin mo yan. Sabi ng Lord, you will cross over the Jordan. Alam niyo naman yung Jordan, sa panahon na yun, ito yung isang napakalawak, napakalalim na ilog. Pero ano sinasabi? For you will cross over. Gaano man kalalim yung katawiran, makakawin mo yan. Makakarating ka sa kabila. At ano mangyayari? And you will go in to possess the land. The promise is the Lord your God is giving you. Ano man yung mga pangako ng Diyos na gano'n sapagkat kayo tatawid. Sabihin mo sa sarili mo, tatawid ako! Kayo tatawid sa Jordan, kung pasukin na! Pasukin na natin! Ano ba yung bagay na yun na hindi pa natin napasok sa buhay natin? Trabaho ba yan? Buhay mo yan? Health ba yan? Papasukin mo yan! Ang lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos at inyong aariin at tatahan kayo doon. Pastor Ray, papasok! Hallelujah! Lahat po tayo nito. May mga imposibleng bagay na nahirap kawirin. Nakakawirin niya. Hindi mo sasabihin napakalalim o napakataas, napakahirap ng pagdadaanan ko. Hindi mo sasabihin yan. Ang sasabihin ko, kakawin ako dyan. Makakarating ako sa kabila. Ang gusto ko sabihin sa inyo, mauunang tumawid ang Diyos sa iyo. Kaya hindi ka dapat matakot. Bago ka pa makatula roon, nandun na siya. Aalalayan ka sa pagkawin niya. Kaya nga ano sinasabi niya, magpapauna ang Panginoon ng Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aanihin. Siya mauuna sa iyo. Kapatid, ano lang gusto sabihin? Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Never. Please na, huwag mong pangunahan ng Diyos. May mga desisyon tayo na gusto gawin sa buhay natin. Pero pwede ba, lalo na kung malalak ang desisyon yan. Pwede mo bang unahin ko ng Lord? Pwede wala yung pumusok ka sa Panginoon. Kung siya pangunahan. Kasi pagkauna siya sa iyo, sigurado, makakatawid ka. Aalalayan ka niya. Pero kung imitasyon ng Diyos para tumawid ka, today, nag-iimbita ko ang Panginoon. Ang sabi niya, tumawid na tayo sa kabilang ibayo. Sabihin mo sa katabi mo, tumawid na tayo.
Hinihimatahan tayo ng Panginoon. Ano ko sa iyo? Tatawid ko. Amen. Ang Panginoon na kanyaya, tumawid na tayo. Gusto ko sabihin sa lahat, bago tayo magtatapos, ano mang kadiliman ang nilalakaran mo, tawirin mo lang yan. Patungo na sa liwanag na inihanda ng Lord sa iyo. Kahit gaano kadilim yan, kahit gaano kahirap yan, tawirin mo yan. Nakasalan mo ang loob mo. Huwag ka matakot, maging matapang na lang. Kasi sigurado, matatawid mo. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, bagong taon na. Ipabuhay mo na ang bago. Huwag na ang luma. May mga bagay ko na dapat tayong kasahan sa pauwi ko. Tandaan ninyo, nagsimula ng Diyos. Kaya nga, salita niya sa akin, hindi mo ba nakikita? Ito'y nagaganap na. Anong ibig sabihin niyan? Nagaganap na. Nandiyan na. Maraming biyaya. Nandiyan na. Pangalawa, ito na yung mapakayakin ng Panginoon. Dumarating na. Yung mga katanungan mo sa buhay, pinapahayag na ng Panginoon. Meron ng pagtutubos, meron ng pinagbabalik, pagbabalik na ginagawa ang Panginoon. Yung mga dating sinasabi mo, gusto mo ma-restore sa buhay mo, ito na yun. Hindi pagkakataon na. At anuman ang mga hadlang sa buhay mo, ang gusto ng Diyos, pawirin mo ang mga hadlang na yan. Kapatid, sa oras ito, pag hindi po natin muna pasalamatan ng Panginoon, as we worship the Lord, yan ako sa inyong buwan, at habang i-distribute po natin ang mga apples,
as we hear the sound of the shofar, patuloy po tayo sa laban sa Panginoon sa umaga. Pwede po ba natin sa ating mga kasama? When the shofar is being Baru kata Adonai. Hino yun eh. Naula. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who has kept us alive and sustained us and brought us to this holiday season. Pagpalain ka, Panginoon, aming Diyos, Hari ng Sasinopod, na pinanatili mo kami ang bawat isa sa amin na buhay at inaalalayan mo kami. At salamat dahil dinala mo kami sa panahon ito. Sige po, sa oras po na ito, gagawin po natin, sabay po natin kakainin ang mansanas. At pagkakaya po natin, maghanap po tayo ng mga katao, sabi natin, nasasabihin, babasin po natin, siya na po ba, at tayo po ay magsese